Eto guys, nakikiusyuso tayo dito sa mga nagtatanim. Ika nga sabihin na nating bago sa aking paningin ito. Aaminin ko po, hindi naman kasi po ako lumaki sa ganitong kalagayan. Kaya nga po, nai-excited po ako sa mga gawaing bukid. Kasi po naman, wala naman pong bukid kasi sa syudad. Bagamat may mga bukid na pangilan-ngilan, ika nga, hindi naman po tayo nakapagbukid sa gitna ng syudad. Kaya nga po, kaming mga lumaki sa syudad, bagamat galing din po ako sa probinsya, hindi ko na po nakagisnan yung ganitong buhay. Kasi sa syudad po, na-focus na po sa pamamasukan ng trabaho. Makaka-relate ka lang po sa ganitong lugar kung ikaw po ay nanggaling dito at kinagisnan mo ng ganito ang buhay, ay baga kung itong mga tanawing nakikita mo po ay baliwala na po sa iyo to dahil pinagdaanan mo. Pero tayo po na lumaki po sa syudad at hindi naman natin ito pinagdaanan, parang excited po nating panoorin po yung mga gawain dito sa Bukirin. Particular na po ganito po, naggagani po sila o yung sinasabing nagbubunot po ng punla. Naalala ko po nung bata pa ako, bakasyon na ako po noon at sumali po ako sa ganitong pagbubunot ay hindi po ako pinasali. Pinalis po ako dahil hindi po nila pinagkatiwala dahil hindi naman pala basta bunot lang ang gagawin dito. Kailangan maging maingat nang sa gayon po ay hindi po masira yung punla. Hindi kagaya sa mga ito ay talaga pong bihasa sila at naiingatan nila na huwag masira yung punla na itatanim. At nang sa gayon po, maging maganda rin naman ang tubo nito pagdating ng araw dahil maingat po nilang itong binubunot, hindi ganun lang kadali. At ito po ay inahanda na po sa pagtatanim. At naroon po sa kabila po ay naghahanda na po, nandun yung may nag-aararo at naroon din po yung may nagsusuklay. At pupuntahan po natin ang malapitan nang sa gayon po, makita naman talaga natin yung actual kasi hindi po tayo makalapit dahil umiiwas tayo sa putik. Pero ngayon po, magsasakripisyo tayo, kailangan nating magkaroon ng putik nating para sa ganyan, maranasan po natin yung buhay po ng isang magsasaka, lalo na po magbubukid dito sa gitna po ng palayan. Siya, tara po. Ayan po. Kailangan maranasan po rin natin maputikan yung ating paa. Ganito po kasi ang magbubukid. Kung hindi ka po umapak sa ganitong putik po, hindi ka masasabing magsasaka o magbubukid ka. Kahit sa syudad po, kailangan natin lumulusong nga po tayo sa baha na mayroong alipunga. Ito natural lang po. Nagkakabaon-baon natin tiil o paa. Kailangan po natin gumawi doon sa nagtatanim. Ayan. Wala pong arte-arte dito. Kasi content creator tayo, vlogger. Kailangan po pakita natin yung natural po nating ginagalawan. At speaking po, ginagalawan. Ayan po yung mga punla. Marami-rami pa po yan. Kagaya po ng sinabi po noong mga naggagani, dito naman po tayo gagawin po sa nag-aararo. At ayun po, pinalulusot po na yung tubig. Ayan o. Wow! Ang daming kangkong po na magugulay. Kaso po, hindi yan ang ano natin. Darating ang panahon. At ito po yung mga gamit po sa pag-aararo. At kasalukuyan pong hinahanda na po yung araro na ikakabit po sa kanya. Nang sa gayon, mag-uumpisa na po silang mag-araro. Dito naman po tayo at mag-uumpisa na po sila. Ito po, nakasalang na po yung kalabaw para mag-uumpisa. Ayan po. Lipat naman po natin dyan. Ayan po, no? Ayan na, kinabit na po yung araro sa kuwan. Ganyan na po pala yung kanyang proseso sa pag-araro. Ayan po. Hahatakin na po ng kalabaw yan. Alam po, no, kung habang pinagmamasdan ko yung karabaw po pag umahatak ng araro, parang nakakaawa po. Pero yun po kasi ang papel nila ang mag-araro. Ayan. Ayan po, umpisa na po. Ayan yung pag-uumpisa po ng kalabaw. Lalim daw ho ng kagat niya.
na medyo kailangan alalayan siya. Ayan na po. Lipat naman po tayo rito sa hand tractor po. Ito po kasalukuyan pong paaandarin. At ito na nga po. Ayan po, napaandar na po ni Bio. At pagkatapos niyang mapaandar po yan, iiwanan na po niya yan at hahawak naman po siya ng araro. Po, mag-uumpisa naman po siya mag-aararo po sa pamamagitan po ng supply. Pagsusuklay po ang tawag po nito dito sa hand tractor na ginagamit po at kita nyo naman po. Bukod dun sa sinasabing supply, pagdudurog po ng mga lupa ayan ng lumambot naman siya. Dumako naman tayo dito sa mano-mano. Ika nga, yung kalabaw ang gamit. Ito, ang pag-aararo. Ito talagang tinatawag na araro. Inaararo po nila para lumambot po yung lupa. At sabi nga nila, maswerte daw may tubig, kaya malambot pong araruhin. Hindi po hirap ang kalabaw na humatak sa araro kasi malambot lang po yung lupa na madadaanan po ng araro at ayon po yung isa. Sa lubong po sila, yan po ay pinaprepara po rin nila yan para sa pagkatapos po niyan, kasunod na po yung kaninang hand tractor na sinusuklay niya. Nang sa gayon po ay lumambot. At yun na nga po ang sinabi, 4 na beses po itong babalik-balikan ng hand tractor, yung tinatawag na suklay. Pero itong pag-aararo po ng kalabaw, 100 lang po yan. Ang magtatagal lang po dyan, yung hand tractor, siya yung magsasaper talaga hanggang sa madurog, lumambot at ready na pong pagtamnan. Ito po sa kalabaw, ito lang po yung papel niya dyan. Kaya yung kalabaw, hindi naman talaga gaanong mahirapan dahil hanggang dyan lang po ang papel niya sa pagbungkal ng lupang yan. Ito naman pong hand tractor, kailangan niya pong 4 na beses niya po itong pabalik-balik hanggang sa madurog po. Yan po ang kailangan niyang gawin dyan bago po lumipat sa kabilang kahon. O siya, yan lang munang mababahagi ko po sa inyo. Mahaba pa pong proseso ito. Bago tayo magtapos, shoutout muna po sa may-ari po ng itong sakahan na ito na si Oscar Uganya. Nakaalalay po sina Tiping Dignos, Bio Mundido. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung